Exodus 31. Okay? Then the Lord said to Moses, see, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him. Listen. Are you listening? Amen. Hello? Amen. I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. Ano, bakit binigyan niya? To make artistic designs for work in silver. Ang galing niya sa design. Ang galing niya sa bila sa art. Galing. Sa silver, sa bronze, sa gold. Mag-cut ng mga carving. Alam niyo yung mga puno, to cut and set stone, mga bato, wood, work in wood. To engage. Alam niyo yung mga, di ba, yung mga gusto mo magpatatak sa mga relo, sa singsing, yung mga ganyan. Engage in all kinds of crafts. So, yun o, lahat ng kanyang mga talento na yun, husay at galing, because of the power of the Holy Spirit. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, magugulat ka. May mga tao sa church, minsan hindi naman maganda boses. Nung napuspos ng Holy Spirit, dumiretso ang boses. Yes. Marami kong kilalang ganun, ha? Oh, nung yan hindi pa puspos, pagka nagpapaawit, kumakanta, parang nilalagaring kawaya. Pero nung napuspos ng Holy Spirit, ang sarap pakinggan, anointed. Amen? Kaya yung mga may problema sa boses, ang kailangan natin, empowerment by the Holy Spirit. Amen? So, kailangan natin anointing. Okay, huwag niyang tingnan yung katabi niya, hindi yan. Okay? I have filled him. Pag pinuspos tayo, amen ba? Nasundan niyo ba ako? Pagkapuspos ka ng Holy Spirit, in-impart ka, meron kang special skills. Alam niyo yung mga gifted na tao, yung mga mahusay, magagaling, bukod pa sa sila may special skill, inanoin pa sila ng Lord, lalong gumaling. Kaya ano nangyari? Spirit of excellence. And yung mga taong okay na yan, pwede na yan. Ayun, wala spirit of excellence yun. Pero yung mga spirit of excellence, pinagbubuti palagi, pinagaganda palagi, pinaghuhusay palagi ang bawat ginagawa para kay Lord. Amen? Amen. O, yan yung spirit. Ang gawain ng spirit yan, bigyan tayo ng special skill. Kaya ho, kapag ka wala pa sa'yo yan, mag-pray ka, Lord. Pag gano'n, pagka ako nagpapaawit, inaantok sila. O, baka napapakinggan nila parang pinaghehele. Kailangan mo ng special skills ng anointing ng Holy Spirit. Amen? Amen ba? Amen. Okay, yan. Kailangan natin yan. Okay? So, sa lahat ng ginagawa, sa pagkakarpentero, sa pagluluto, ay, habang nagluluto ka, Holy Spirit, samahan niyo po ako, yan yung kinakain ko. Pinakain, niluluto ko. Alam mo, magugulat ka pag pinatkim yung employer, di naman, maraman ka naman kung ano-anong ginawa, pero sasabihin nila, ang sarap. Bakit? Anointed eh. Alam niyo ba, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ng anointing ng Holy Spirit. Pagluluto, paglilinis, basta kailangan ba yun? Yes. Kasi binibigyan ka ng wisdom eh. Yung tatrabahin mo ng 5 oras, sabi ng Holy Spirit, ganito gawin mo, ito paraan. O mabibilis. Maganda pa resulta. Amen? Amen, sister? Hallelujah. Palapakan natin ng Lord. Amen. Last. Nasa Old Testament, wala pa tayo sa inyo. Baka sabihin. Ano? The Spirit pointed to the Messiah. Alam niyo po ang gawain ng Espiritu? Sa Old Testament, ang palaging, ang ginagawa ng Holy Spirit, ipinopoint, itinuturo tayo kay Kristo. Si Kristo na tagapagligtas, si Kristo kailangan natin. The Spirit pointed to the Messiah. Isaiah 41 verse 2. Example, halimbawa. Halimbawa, ito, prophecy. Isaiah 41 verse 2. Ang sabi po rito, Isaiah 41 verse 2. Who has stirred up one from the east, calling him in righteousness to his service. Yan ho, patungkol yan sa kay Jesus Christ. He stand nation over to him, and subdue kings before him. He turns them to dust with his sword, and wind blow chaff with his butt.
sa Luke chapter 3 verse 22. Mga example po, tingnan po natin Luke chapter 3. And the Holy Spirit, ito gawain ng Holy Spirit, descended on Him, kay Jesus Christ, in bodily form like a dove. And a voice came in from heaven, "You are my Son, whom I love. You I am well pleased." Ayun, bago siya nagsimula ng ministry. So mga kapatid, pag binasa nyo pa po ito, John 7 verse 40, Hebrews, Mark, Revelation 19. Dito na po tayo, Revelation 19 verse 16. Para ho, mabilis po tayo. Revelation 19 verse 16. So, sino ho itong tinutukoy niya? Si Jesus Christ. On His robe. Ano po ito? Ito yung vision na nakita ni John the Beloved. Nung siya po ay na-put up sa island of Patmos. Ang Book of Revelation, ano to? Vision to, ha? Vision, parang napanood ni John the Beloved sa sine, kitang-kita niya. Tignan niyo yung verse 16. On His robe, patungkol kay Kristo. On His thigh, He has this name written, King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. So ang Holy Spirit, pagka yan ay nagbigay sa iyo ng revelation, tandaan niyo po ganito. Yung dream, yung vision, na galing sa Holy Spirit, hindi ko kontra sa Word of God, sa written Word of God. Amen? Amen. Amen ho ba? Amen. Pag kontra sa written Word of God, hindi galing kay Lord. Okay, ulitin ko. Kapag pagka ikaw ay na naginip o nagkaroon ka ng vision, ang basihan mo para masigurado mong yan ay galing sa Holy Spirit, hindi kumokontra written Word of God sa Logos. Ang Logos, yun po yung written Bible. Revealed revelation. So yung rhema, yan po yung spoken. Yung revelation yun. Dapat sundo, magkatugma, hindi nagkakontra. Amen? Amen. Tama yun. Dapat magkatugma. So ang basihan, ang salaan, para masigurado mong galing sa Holy Spirit yung panaginip mo, dream mo, vision mo, kung anong sinabi ng salita ng Diyos, ito ang salaan, Word of God. Pag kontra doon, hindi galing sa Diyos. Amen? Amen. 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 Tama. Parang ganito, example, halimbawa sinabi ng Holy Spirit, sabihin mo, "Hoy, sabi ni sister, sabi ng Holy Spirit, ikaw ang mapapangasawa ko." Eh, palang sinasabihan may asawa na pala. O, ang tanong, confirm ba yun? Tama ba yun? Hindi. O, merong nilalabag na scripture. Amen? Nakuha niya na? Amen. O, hindi mo pwedeng sabihin, "Hoy, ikaw ang mapapangasawa ko, ipag-pray mo." Kasi sabi, kung dalagat binata, pwede. Amen? O, palakpakan naman natin sila. Okay. Punta tayo sa New Testament. Number 1, He witnesses the truth about Jesus. So ang gawain ng Banal na Espiritu sa New Testament, siya yung nagpapatotoo, siya yung lahat ng mga patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi niya kinokontra si Jesus, kundi ang goal niya is to glorify Jesus. Amen. Ganito po yun kasi eh. Si Jesus Christ, nung nasa lupa, lahat ng ginagawa niya, yung naririnig niya sa Ama. Okay? Nung si Kristo ho, wala na sa lupa, ipinadala ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit naman, gino-glorify niya si Jesus. Hindi niya idinadown. So yan po, mababasa niyo yan sa John 15, 26, 27, sa Acts chapter 5, verse 30 and 32. Yan ang gawain ng Banal na Espiritu. Number 2, He brings conviction of sins to the world. Alam niyo po, ang gawain ng Holy Spirit, mag-convict. Sabi niyo, conviction. Conviction. Sabi niyo, condemnation. Condemnation. O magkaiba yun. Okay? Ganito, makinig. Listen. Ang conviction, inuudyokan ka ng Banal na Espiritu na mag-repent at lumapit sa Diyos. Yun ang conviction. Amen? Ang condemnation,
inuusig ka ng iyong budhi, tapos ang tendency nun, lumayo ka sa Diyos. Dahil na-condemn ka. Hindi na ako mag-charge kasi makasalanan ako. Hindi na ako mag-charge kasi hindi ko mapagtagumpayan ng kahinaan ko. Hindi na ako mag-charge kasi ganun, wala din, ganun din. So, ang tawag ng condemnation. Na-condemn ka ng bad spirit. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. So kaya makikita nyo, He bring conviction of sin, hindi ho condemnation. Madali lang malaman. Pagka conviction, itinutulak ka para maging close lalo kayo ni Lord, mapalapit ka. Pag condemnation, tinutulak ka palayo. Amen ba? Amen. So, dapat yun, malaman niyo po. Pero ang gawain ng Holy Spirit, mag-convict. Number 3, He regenerates the believers. Pinag-aralan natin yan. Ito, hindi natin nabasa. Ang sabi ron, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos sabi ng verse 5, unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, water and Spirit. Ano po yung water? Simbolo ng Word of God. Word and Spirit. Kailangan ma-born again ka through the Word. Ang nagbo-born again sa tao, Word of God. Amen? Amen. Amen. Kailangan ka. Kaya nga sabi ng 1 Peter 1:23, nabo-born again tayo through incorruptible Word of God. Kaya pag nakapakinig ka ng Word of God, tinanggap mo sa puso, yung Word of God, yun yung nagbabago ng buhay natin, ng puso natin. So kaya po, regeneration ang tawag doon. Nire-regenerate tayo ng Holy Spirit. Amen? Amen? Unless, ang sabi ni Kristo yan kay Nicodemo, sino kausap niya? Teachers of the law, priest. Teacher, tagapagturo ka pa naman ng kautusan. Hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng unless a man be born again. Sabi ni Kristo, you must be born again. Dapat ma-born again ka. So lahat tayo mga kapatid, lahat ng tao, hindi lang tayo. Dahil lahat ng tayo nagkasala, lahat kinakailangan ma-born again. Lahat kinakailangan tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen? Basahin natin ito. Titus chapter 3 verse 5 para maintindihan natin lalong mas malinaw. Dito, chapter 3 verse 5. Dito, very clear po ang gawain ng Banal Espiritu. Tingnan nyo. He saved us not because of righteous things we had done. Narinig niyo po ba ako? Amen. Please, makinig tayo maigi, ha? He saved us not because of righteous things we had done. Naligtas tayo, hindi dahil sa ginawa nating mabuti. Eh, paano tayo na-save? Because of His mercy. Ito pa karagtong. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Amen? Na-save tayo sa pamamagitan ni renew by the rebirth and renewal ng Holy Spirit. Hindi sa ating mabuting gawa. Hindi tayo na-save kasi mabait ka. Walang mabait. Si Lord lang mabait. Amen? Amen. Alam mo ba, sa Bible lang nagsabi, there is only one good. Si Lord lang ang good. Amen. Siya. Lahat evil. Lahat tayo may kasalanan eh. Si Lord lang din nagkasala. Pero, paano tayo na-save? Through the Holy Spirit. Amen? Sabi diyan, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hinugasan ka. Kaya mga kapatid, tingnan niyo yung katabi mo, mukhang bagong hugas, di ba? Washing. Bagong buhay. Oh, washing of nilabang ka ng Holy Spirit, kaya bagong buhay eh. Yes, bagong buhay. Okay ba, Brother Kari? Kailangan bagong buhay. Amen! Amen. Lakas. Kailangan babago eh. Hindi po pwede. Iyon ang born again. Kaya nga, bagong panganak. Amen. Bagong buhay. New life. Creation. Ang gawa ng Holy Spirit yan. Hindi mo pwedeng pukpukin ng tao, panggigilang, magbago ka na. Kahit sabihin mo magbago, hindi magbabago. Lalala pa kung minsan eh. Ito mga asawa ko, ang kulit-kulit. Mas higit nga doon ang gawin ko. Minsan, nag-rebelde pa eh.
Pero alam mo, ipag-pray mo, iluhod mo, Lord, yung asawa ko, yung tatay ko, yung anak ko, yung kapatid ko, Lord, mag-born again siya, Panginoon, through the power of the Spirit. Mag-born ka isang araw. Yung kapatid mo, born again na. Hallelujah. Amen. Yung tatay mo, born again na. Bakit? Kasi gumawa ang Holy Spirit ng kaparaanan. Dati walang time sa pakikinig, ngayon may time na. Kasi wala nang trabaho. Pero gawa ng Holy Spirit, minsan, inaalaw ng Lord may mangyari sa atin to get our attention. Kasi sobra tayong busy, walang time, lagi tayong busy, walang panahon. Tingnan niyo po, kukuhanin ng Lord yung attention mo sa akin ka ngayon, makinig ka, para ikaw ay pa-born again. Amen? Amen! Gawain ng Holy Spirit yan. Kaya ang prayer ko, Dear Holy Spirit, lahat ng mga dating umatin, lagyan ng conviction, managinip. Kaya tinanong, bumabalik na isa-isa, palang natin sila. Amen. Amen? O, nakita nyo kanina yung mga hindi nyo nakikitang mukhaan nyo kanina. Amen? Amen. Ang dilayan ang gagawin ng Panginoon. Sinakita na sa panaginip niya, punong-puno tayo. Amen. I believe it. I receive it. Amen? I claim it. So number 4, He guides into all truth. Tanong, gusto niyo malaman ng katotohanan? Amen. Amen ba? Amen. Ang patnubay, banal na espiritu. John 16 verse 13. Alam niyo po, ang patnubay natin, kung gusto mo malaman ng katotohanan, the Holy Spirit. John, binasa, kung sino nakakita, nang mabilis. Kung wala, ako na magbabasa. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Ulitin ko, hindi lahat ng true ay truth. Halimbawa, ganito mga kapatid. Ito, nagpa-doktor ka, may sakit. Sabihin ng doktor, may sakit ka sa baga. That is true. Kasi sinabi ng doktor. Pero ang true, yung sinabi ng Lord, by the stripe of Jesus, you have been healed. So ano nang pangahawakan mo? Yung true o yung truth? Tanong pa kayo. Ano sabi ng Romans 8:17? He took up our sickness and diseases nung sinapa ko sa cross. So anong pangahawakan mo? Yung sinabi ng doktor o yung sinabi, yes, magpapacheck up ako. Yes, magpapagamot ako. Pero ang pangahawakan ko, yung truth. Yung truth. Ang sabi ng John chapter 8 verse 32, you shall know the truth and the truth will set you free. Iba yung truth sa true. Totoo. Na tayo ay nagkakasakit. Pero truth, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen? Amen. Yun ang truth. Nagpapalaya, nagpapagaling, nagliligtas, nagpapalakas ang Panginoon. Parang ako ulit na-inspire na mag-true. Praise God. Napi-preach tuloy ako eh. Amen. Anointed. He guides into all truth. Balik tayo. Okay. Number 5. He produces the character of God in people. Alam niyo po, gawain ng Panginoon, ng Holy Spirit, na pabungahin tayo. Ano yung bunga dyan? Love, joy, peace, meekness. Yung fruit of the Holy Spirit, siyam yan. Pasensya. Pakibasa mo nga sa Tagalog yan. Isang basahan, Galatians chapter 5, verse 22-23. Yung mabilis magbakas dyan sa Tagalog. At malakas magbasa, may special favor ka kay Lord pag nauna ka na. Unahan! Galatians 5:22-23. Ngunit ito ang bunga ng makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito. Ito ang makikita. Hello, amen ba? Amen. Dapat ito nakikita sa atin. Amen. Yes. Pag tinignan ka, ano nakikita sa iyo? Mukhang estresado. Ano nakikita? Dapat, pag tinignan ka, dahil nasa Espiritu, iyan ang nakikita. Kuya, continue. Reading, please. Pag-ibig, kagalakan. Dapat may kagalakan ka, amen. Amen. Tingnan niyo katabi niyo, may may joy? Amen. Joy. May joy? Amen. Joy na joy. Ngitian niyo, joy, amen. So, pagka may joy, tandaan niyo, listen. Okay, isa pa. Unawaan nyo lang. Iba yung happiness sa joy. Okay, makinig kayo, magkaiba yun. Amen. Yung happiness,
Happy ka lang kasi may happenings. Halimbawa, may birthday, nung kumpare mo, no? Merong celebration, nagmating ka, masaya ka pansamantala. Pero yung joy comes from the inside, bunga ng Holy Spirit yan, may problema, may pangangailangan, kahit wala kang pera, may joy ka pa rin! Kamukha mo! Amen. Amen. Amen! Lagi akong may joy! Kaya si Joya. Ibig sabihin, iba yung happiness sa joy. Amen ba? Yung happiness nakabase lang sa sitwasyon eh. Kaya pagka wala ng happiness, malungkot na naman. Pag wala ng mga sa piyesta-piyesta, malungkot. Kasi may happiness lang yun. Pero ang joy, yan ang bunga ng Espiritu sa loob yun. Hindi mawawala yun. May problema ka, wala. Kahit walang laman ng wallet mo, pero mas maganda kung may laman. Kung masaya ka. Kung wala kang trabaho, okay lang din. May joy ka pa rin. Amen. Ano ba? Sabi ko ya. Tuloy. Kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandaan loob, katapatan, at kainahuran at pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Dapat daw. Pag ikaw ay may Espiritu, yan ang nakikita sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kumusta? Ano ba nakikita sa'yo? Kumusta? Ano nakikita sa'yo, kapatid? Amen! Bunga lang ng Espiritu yan, hindi mo yan pinagpapakahirapan. Prutas yan eh. Pag nagtanim ka ng mangga, pinaghihirapan mo bang lumabas ka na bunga, lalabas kusa yan, di ba? Amen ba? Ang importante, may Espiritu ka ng Diyos. Pag nasa Espiritu ng Diyos, lalabas yan. Lalo na kapag ka napuspos ka ng Holy Spirit. Okay. Number 6. The Holy Spirit help the believers to be powerful witness. Ayan, preaching ko na, hindi ko na ipapaliwanag yan sa inyo. Acts 1:8. Amen? 1 Thessalonians 1:5, 1 Corinthians 2:1-5. Number 4, the Holy Spirit assists us in our prayer life. Pag ikaw ay hindi makapag-pray, sabi ng Romans 8:26, the Spirit help us. Nasabi ron, the Spirit intercede for us. Siya po ay nananalangin, tinutulungan tayo mag-pray. Di ba sabi ng Panginoon sa mga disipulo nung natutulog sa oras ng prayer, sabi ng Lord, the Spirit is willing but the flesh is weak. Alam niyo yung Espiritu, gustong nag-pray niya. Gusto nag-worship, nakikinig ng Word of God. Kaya lang, magkakontra sa flesh. So kaya mga kapatid, through the help of the Holy Spirit, a-assistahin ka niya para mag-pray. Kaya ako, pagka hindi ako makapag-pray, pagod na pagod ako, nag-speaking tongues po ako. Kasi pag nag-speaking tongues ka, ang sabi ron, ikaw ay pinapatibay mo ang iyong sarili, in-encourage mo, edify yourself, sabi ng word. Saka na ipag-pray mo yung will ni Lord, tapos direkta ka nakakapanalangin sa Panginoon na hindi naiintindihan ni Satanas. Yun ang sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 14. Okay. 8. Ano 8? Okay, balikan natin. Meron na itong mga buwan. Yan. The Holy Spirit Teka, Pastor, picture mo. assist us Mahirap kulang. in our prayer life. Ina-assistahan tayo. Okay? Go. Number 8. Ano kayo masa? Force men into service. Alam niyo ho ba, ang Holy Spirit ang tumatawag sa tao para siya maglingkod. Acts chapter 13. Acts 13. Okay pa ho ba kayo? Amen. Malapit na ho tayong magtapos. Bilisan natin. Sabi diyan, verse 1 and 2. Ito po, nagsama-sama ang mga propeta at para ho mag-pray and fasting kung sino ang ipapadala sa misyon. Verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, ito po, tingnan nyo ha. Are you listening? Hello? Amen. Nakikinig po ba kayo? Nakikita mo pa sa kanya? Verse 2, while they were worshiping, yung mga prophet and teacher sa Antioch, ano sinabi ng Holy Spirit? The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work
to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hand on them and sent them off. So pinadala sa misyon si Paul and Barnabas. Sino ang nagdikta sa kanila? Paano nilang nalaman na si Paul at Barnabas ang ipapadala sa misyon? Through the Holy Spirit. Basahin yan, ha? Very clear sa Bible. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng direksyon. The Holy Spirit said. Sabi niyo, the Holy Spirit said. The Holy Spirit said. Ano sabi ng Holy Spirit? Ibukod niyo si Paul at si Barnabas, siya ang padala niyo sa misyon. Ganon niya. So mga kapatid, yun po ang ginawa ng Holy Spirit. Number 9. Sabay-sabay natin basahin. He assists us in Praise and worship. So, ginagabayan tayo na sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. 1 Corinthians 14:15, Ephesians 5:18 to 20, Philippians 3 verse 3. Number 10. He will quicken. Ang ibig sabihin ng quicken, give life to our dead bodies at the resurrection. Binubuhay niya yung ating katawan. Alam niyo po, ang sino-quicken, ibig sabihin ng binibigyan ng buhay. Kaya ho, mga tao, kapag ka ho may sakit, napuspos ka ng Holy Spirit, yung katawan mo biglang lalakas, sisigla ka, kasi naku-quicken siya. Nagkakaroon ka ng life. Okay? Number 11. He baptizes in the Holy Spirit. Alam niyo ang nagbabaptize sa atin, Holy Spirit? Acts chapter 2 verse 4, Acts chapter 10 verse 44 and 48, Acts chapter 19 verse 1 to 16. Yan. Mga example yan na mababasa po natin. Sa Ephesian Church, sa panahon ni pamilya ni Cornelius, at sa Acts chapter 2, yung Pentecost. So, binautismohan sila ng Holy Spirit. Okay? And 12, He imparts gift to men. Yan ang gawain niya. 1 Corinthians 11. 1 verse 1 to 7. 1 Corinthians 12, 4 to 11. Yan, puro patungkol yan sa gifts na binigay ng Holy Spirit sa tao. Okay, 9 gifts. He instructs us what to say when people accuse us. Yan, basahin po natin ito. Pag halimbawa, hindi mo alam kung ano sasabihin, Luke chapter 12 verse 11. Ang Holy Spirit, Luke 12. Ayan. Meron yata. Kulikling. Yung patak ng air, naglilik. Praise the Lord. Tuloy po tayo. Dapat bukas nyo na lang. No, kasi kanina sanay mas. Malamig? No, cuando naka-open mas pa yung... Ganun ba? Okay. So ito, verse 11. When you are brought before synagogue, kapag dinala ka raw sa mga sinagoga, mga rulers and authorities, do not worry about what you will defend yourself of what you will say. Huwag ka raw mag-alala kung paano ipagtatanggol ang sarili mo o kung ano yung sasabihin mo. Tingnan niyo po verse 12. Listen carefully. For the Holy Spirit will teach you at the time what you should say. So yung Holy Spirit, di ba, ano ba sasabihin ko pag ako ay tumayo? O, pag puspos ka ng Holy Spirit, marami kang pwedeng masabi through the Holy Spirit. Siya ang may, nagbibigay, nagpapaalala ng mga dapat mong sabihin. Gawain ng Holy Spirit yan. Nagbigay ng word. Okay? Di ba sa Old Testament, yung mga propeta, yung mga kings, yung mga priests, pinupuspos sila ng Holy Spirit. Nagpo-prophesy sila, lalo na yung mga prophet. Ngayon, hindi mo na kinakailangan maging propeta para ikaw ay magkaroon ng word. Kahit ordinaryong Christian ka, dahil nasa iyo na Espiritu ng Diyos, i-guide ka na ng Holy Spirit basta nagbasa tayo ng Word of God at makinig tayo sa Kanya. Amen? Amen ba? Okay. Ano pa? He imparts holiness. So sabi ng Romans 1:4, siya po ay Spirit of holiness. Kaya po pag tinanggap natin siya, ini-impart niya sa atin yun. 15. Basta picture ang Ah, He is the picture. author. Balik. He imparts holiness. Ayan. Sige po, Pastor. Okay? Okay? Okay na po. Okay, number 15. He is the author of God's revealed
Word. Alam niyo po ba kung sino author ng Bible? La palabra de Dios revela. Ha? Holy Spirit. Basahin natin. 2 Peter 1:21. Buksan niyo po ang inyong Bible, yung mga mabilis magbasa, pakibasa po. 2 Peter, yung isa magbasa ng 2 Timothy 3:16. 2 Peter 1:21. Binasa. Wala pa rin nakakita? Verse 20, ako na lang po magbasa. Kung wala pa. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture, mas maganda siguro sa Tagalog no? Basahin natin sa Tagalog kuya, yung verse 20 and 21 sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1 verse 20. Oh, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet own interpretation of things. Tignan niyo po, ang Bible daw, hindi dumating sa atin dahil sa kagagawa ng mga propeta lang sa sarili niya, hindi sa sarili niyang isip, galing, husay, kakayahan. No! Yun na, sabi ng Bible, sa pamamagitan ng for prophecy never had its origin in human will. So hindi galing sa human will ang Word of God. Huh? But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sila'y nagsalita sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen? O sige, pakibasa sa Tagalog. Verse 20. Higit sa lahat, dapat rin tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Tuloy. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban. Nakita nyo, ha? Hindi galing sa sarili karunungan. Ano pa? Ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu. Galing sa Banal na espiritu. Banal na Espiritu. Na Kaya nga, ang Diyos sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ang author ng Biblia, Holy Spirit. Amen ba mga kapatid? Merong 40 different author na ginamit na tao, 40. Pero ang pinagmulan, pinanggalingan, Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun ang nagdidikta, nag-inspire sa tao. Amen? Amen. Amen na ba? Amen. Ilang authors? 40. Different authors. Pero sino ang nagdidikta sa kanila? Holy Spirit. Inspired by the Holy Spirit. Sila. Kinasihan ng Banal na Espiritu. Ano yung 2 Timothy 3:16? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututon na nasa katuwiran. Sa English, inspired by the Holy Spirit. Ang lahat ng kasulatan. Ano ba yung kinasihan? Inspired. Amen. Sa Greek word, theopnostos. Ang ibig sabihin nun, hininga ng Diyos. Galing sa hininga ng Diyos ang Scripture. Kaya mga kapatid, kahit magbasa ka ng Bible, pag wala kang Holy Spirit, hindi mo maintindihan. Kahit ikaw ay matalino, kahit intellectual ka pa. Head knowledge lang, pero hindi magkakaroon ka ng revelation. Mahirap unawain. Kasi ang author ng Bible ay Holy Spirit. Amen! Amen! Okay. Ano sabi ng, number 6? 16? He is the interpreter of what He has been revealed. Siya rin ang nagpapaliwanag, nagpapaunawa. Ang Holy Spirit. Kaya naintindihan nyo na ngayon, may mga tao hindi ko ikaw maintindihan pag ako'y nagbabasa. Himingi ka ng tulong sa Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2. Basa nyo yan, verse 9-14. Ang mga taong walang Espiritu ng Diyos, hindi nila naintindihan ng mga spiritual na bagay. So kaya mga kapatid, yan po ang gawa ng Banal na Espiritu. 16. Marami pa po. So at least, nabigyan ko po kayo ng overall view na general view sa Old and New Testament na gawa ng Banal na Espiritu. Amen? Amen ba? May natutuhan po ba tayo ngayon? Amen. Sulit ba yung pag-stay niyo? Amen. Sulit ang ating pagkain ng munggo? Pansin. Amen! Po lahat ito ngayon. Amen? Amen. Amen na ba? Praise God. So mga kapatid, wala ko kayong panghihinayangan na binibigay niyo oras ngayon. At sa susunod po, mas madami pa tayong matututuhan. Amen? So I hope, I pray na makita-kita ulit tayo at huwag po kayong manawa
Tayo po'y manalangin sandali. Pag muna tayong itulak ang upuan, let's pray. At closing prayer po muna tayo.